Matapos ang halos 2 araw, ganap nang naapula ang sunog sa pabrika sa Cavite Economic Zone. Narito po ang report. Sa mahigit 100 sugatan sa sunog sa pabrika ng House Technology Industries sa Cavite Economic Zone, halos 30 ang nakakonfine pa rin ngayong araw sa Divine Grace Medical Center sa General Trias, Cavite. Ayon sa pamunuan ng ospital, 2 sa mga biktimang kanilang ginagamot ay kritikal ang kondisyon. Patuloy silang inoobserbahan sa intensive care unit. Pinayagan namang makauwi sa kanilang bahay ang mga nagtamulang ng mild burns. Sa pareham ng GMA News, kay Cavite Governor Boying Remulla, sinabi niyang nangako raw ang HTI na sasagutin ang gastusin sa pagpapagamot sa lahat ng biktima ng sunog. Nakahanda ring magbigay ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Cavite. Magpapaabot din daw ng tulong ang Red Cross sa mga biktima. Dagdag pa ni Remulla, hindi na kailangan ng state of calamity dahil kontrolado na raw ng LGU ang sitwasyon. Kahapon, sinabi ni Remulla na magdedeklara sila ng state of calamity para mas matulungan ang mga biktima. There's no more need to declare state of calamity. If we we can still afford to give livelihood assistance to some. We can afford to give other kinds of assistance also to the others. Kaya pa namin ito. Humingi rin ng paumanhin si Remulla sa kanyang naunang pahayag na may isa na umanong namatay kagabi sa sunog. Nagkamali raw kasi ang kanyang mga tauhan sa ulat na ibinigay sa kanya. Aabot na raw sa 12 bilyon hanggang 15 bilyong piso ang halaga ng ari-ariang napinsala. Samantala, patuloy pa rin ang investigasyon ng SOCO at Bureau of Fire Protection. Base sa paunang investigasyon, nag-umpisa raw ang sunog sa power saw ng pabrika. Iniimbestigahan pa kung may pagkukulang ang kumpanya sa fire safety. May harang umano kasi sa sinasabing fire exit ng gusali. Nakatutok din ang Department of Labor and Employment upang matiyak na sumusunod ang kumpanya sa labor standards para sa mga empleyado nito.